Siya ay may lahat ng mga bagay na maaring bilhin ng pera, ngunit pakiramdam niya na may kulang. Ano ang maghihikayat sa isang milyonaryo na iwan ang kanyang mundo ng luho upang magbihis bilang isang simpleng mekaniko sa isang maliit na workshop? Ang kanyang natuklasan doon ay nagbago ng kanyang buhay magpakailanman, at maaring baguhin din ang iyo. Maghanda para sa isang nakakagulat na pagbabago, kung saan ang mga madidilim na lihim at hindi inaasahang mga kilos ng kabutihan ay maglalantad ng lahat ng iyong pinaniniwalaan tungkol sa kapangyarihan, katapatan, at ang halaga ng tunay na koneksyon ng tao. Ikaw ay malapit ng maging saksi sa isang kwento na magpapakilos sa iyong puso at isip. Siguraduhin ikaw ay nakasubscribe na sa channel, at tingnan kung ano ang mangyayari kapag ang isang taong may lahat ay nagpasya na lumampas sa kanyang sarili. Si Lionel Venturi, may-ari ng isang napakalaking kayamanan, ay namumuhay ng buhay na maraming tao ay maaari lamang pangarapin. Mga mansyon, marangyang mga sasakyan, magagarang mga pagdiriwang, ngunit, sa likod ng lahat ng ito, ay may isang puwang na hindi mapuno ng pera. Parang siya, na napapalibutan ng kayamanan, ay lalong lumalayo sa tunay na mahalaga. Ang mga mukha ng mga tao sa kanyang paligid ay tila peke, ang mga pag-uusap, mababaw. Namimiss niya ang isang bagay na tunay, na totoo, isang bagay na hindi kayang bilhin ng kanyang kayamanan. Isang gabi, habang nakaupo sa kanyang tahimik na silid, napagtanto ni Lionel na kailangan niya ng pagbabago. Ngunit hindi ito basta-bastang pagbabago. Gusto niyang magkaroon ng isang bagay na malalim, na mag-ugnay sa kanya sa ugat ng simpleng buhay, ng mga taong naglalaban araw-araw para makaligtas. Gusto niyang maunawaan kung paano ang buhay ng mga wala sa parehong pagkakataon tulad niya. Sa huli, ano ang halaga ng pagiging may-ari ng isang imperyo kung hindi mo naiintindihan ang realidad ng mga taong nagpapatakbo ng sistema? At sa isang ganap na hindi inaasahang paraan, isang matinding ideya ang pumuno sa kanyang isipan. Magbihis siya bilang isang mekaniko at magtrabaho sa isang maliit na workshop. Walang mga mamahaling suite, walang mga impluensyang koneksyon, kundi isang karaniwang tao na humaharap sa mga karaniwang problema. Sa loob ng ilang araw, siya ay mamumuhay ng buhay na hanggang ngayon ay tanging kwento lamang mula sa mga ikatlong tao. At wala, talagang wala, ang makakaalam ng kanyang tunay na pagkatao. Kinabukasan, isinagawa ni Lionel ang kanyang plano. Iniwan niya ang kanyang mga sopistikadong damit at ang kanyang maingat na planadong rutina. Sa halip, nagsuot siya ng simpleng work overalls, bumili ng ilang lumang kasangkapan, at sa ilalim ng peking pangalan, Nico, naglakbay siya patungo sa isang workshop sa mga suburb ng lungsod, isang lugar na alam niyang malayo sa mata ng elite na kanyang kinakasama. Pagdating, naharap ni Lionel ang isang tanawin na ibang-iba sa marangyang mga opisina na kanyang kinaugalian. Ang workshop ay simple, marumi, na may amoy ng langis at grasa na nakaangkla sa hangin. Mayroong patuloy na galaw ng mga tao at sasakyan, at ang tunog ng metal na tumutunog at mga makina na umuungal ay punong-puno ng kapaligiran. Sa unang pagkakataon sa maraming taon, nakaramdam siya ng ibang pakiramdam. Parang siya, sa wakas, ay nasa tunay na mundo, kung saan ang mga tao ay kailangan magtrabaho para sa bawat sentimo. Ang may-ari ng workshop, si Carlos, isang lalaki sa kalagitnaan ng buhay na may matalim at mapaghinala na tingin, ay tiningnan siya mula ulo hanggang paa. Marunong ka bang mag-ayos ng mga sasakyan, bata? Tanong niya, na nakakunot ang noo. Tumango si Lionel o mas mabuti si Nico. Hindi ito isang ganap na kasinungalingan. Natutunan niya ang ilang bagay tungkol sa mekanika noong siya ay bata pa, ngunit ngayon ay tila napakalayo na. Gayunpaman, handa siyang subukan, mag-ukit at maranasan ang tunay na pagtatrabaho. At dito nagsimula ang kanyang paglalakbay. Sa araw na iyon, naramdaman ni Lionel ang bigat ng pisikal na pagod sa unang pagkakataon sa mahabang panahon. Masakit ang kanyang mga kalamnan, ang kanyang mga kamay ay natakpan ng grasa. Ngunit, sa parehong oras, may isang kakaibang pakiramdam ng kasiyahan. Siya ay, sa katunayan, namumuhay tulad ng mga karaniwang tao, walang mga pribilehiyo, walang mga titulo. Dahan-dahan, ang kanyang maskara bilang milyonaryo ay nahuhulog, at siya ay nakikita lamang bilang si Nico, isang simpleng mekaniko sa isang workshop sa mga liblib na bahagi ng lungsod. Ang unang araw sa workshop ay isang tunay na pagkabigla,
para kay Lionel Venturi. Sanay sa kaginhawaan ng mga marangyang opisina at mga pulong kung saan ang kanyang salita ay batas. Ngayon siya ay isa na lamang Nico. Isang karaniwang tao na naghahanap ng trabaho. Pagpasok sa workshop, naramdaman niya ang mga nagdududang tingin ng ibang mga mekaniko. Ang kanyang mga bagong damit na pangtrabaho at ang kanyang mga kamay na walang kalyo ay nagbigay ng senyales na siya ay hindi kabilang sa mundong iyon. Ang amoy ng nasusunog na langis at grasa ay sumasakal sa hangin. Ang mga lumang kasangkapan, mga nasirang sasakyan, at ang patuloy na tunog ng martilyo ay lumikha ng isang tanawin na malayo sa tahimik at kontroladong kapaligiran ng kanyang mga meeting room. Si Carlos, ang supervisor ng workshop, ay tiningnan siya mula sa malayo, na may mga kamay na nakatupi sa dibdib, na hindi nagsisikap na itago ang kanyang pagdududa. Sinabi mo bang nagtrabaho ka na sa ganito dati? Tanong ni Carlos, na may matalim at mapaghinala na tingin. Nag-ayos na ako ng mga sasakyan paminsan-minsan, sagot ni Lionel, na sinusubukang manatiling kalmado. Bahagayang Totu. Ilang taon na ang nakalilipas, noong siya ay bata pa, natutunan niyang ang mga pangunahing kaalaman, ngunit malayo pa siya sa pagiging eksperto. Gayunpaman, determinado siyang harapin ang hamong ito. Nagbigay si Carlos ng isang nakakaasar na ngiti, at nagsabi ng may ironya. Tingnan natin kung ganoon. Walang sinayang na oras, ibinigay ni Carlos kay Lionel ang pinakakomplikadong gawain ng araw. Ayusin ang isang makina na hindi gumagana sa loob ng ilang linggo. Parang gusto niyang subukan siya. Tingnan kung hanggang saan kaya ng baguhan na ito. Ang ibang mga mekaniko na nagtatrabaho doon ay nagbabalik tingin at nagbubulungan sa pagitan nila, nasabik na makita kung ano ang gagawin ni Nico. Huminga ng malalim si Lionel. Sanay siya sa mga hamon, ngunit hanggang sa sandaling iyon, ang mga hamon ay tungkol sa negosyo, kung saan siya ang may kontrol sa lahat sa pamamagitan ng isang simpleng desisyon o maayos na salita. Dito, gayunpaman, iba. Kailangan niyang gamitin ang kanyang sariling mga kamay, magpawis ng tunay at matutunan ang lahat mula sa simula. Naramdaman niya ang bigat ng orange, isang bagay na kasing simple, ngunit tila ganap na kakaiba para sa isang taong, hanggang ilang araw na nakalipas, ay napapalibutan ng luho. Ang trabaho ay mabigat. Habang pilit na iniintindi ang magulong pagkakasunod-sunod ng mga piyesa, kawad, at langis, nagsimulang mapansin ni Lionel ang isang bagay na dati niyang hindi nakikita. Ang pisikal at mental na pagsisikap na kinakailangan ay napakalaki. Ang kanyang mga braso ay masakit, ang kanyang likod ay nagrereklamo, at ang pawis ay umaagos sa kanyang noo, nahahalo sa grasa. Bawat pagsasaayos sa makina ay parang isang puzzle na nangangailangan ng ganap na konsentrasyon. Hindi lang ito tungkol sa teknik, ito ay tungkol sa pasensya, pagtitiyaga, at higit sa lahat, isang lakas na lampas sa pisikal na katawan. Si Carlos ay abala sa pagmamasid, naghihintay sa sandali na si Nico ay humiling na sumuko o humingi ng tulong. Pero hindi ginawa ni Lionel iyon. Nagpatuloy siya, nadadapa sa kanyang mga pagkakamali, ngunit palaging bumangon at sinubukan muli. Sa bawat pagkabigo, may kasunod na bagong pagtatangkang nagmumula. Sa bawat piyesa na hindi naayos, malalim niyang hinihinga at inaayos ulit. Ang iba pang mga mekaniko, na noong una ay handang tumawa sa kanya, ay nagsimulang lumapit, na kuryos sa tiyaga ng baguhan. Hindi pangkaraniwan ang makakita ng isang tao na bago at walang karanasan na tumanggap ng isang mahirap na gawain at patuloy na magtrabaho. Sa pagtatapos ng araw, ang makina, kahit hindi pa ganap na naayos, ay nagbigay ng senyales ng buhay, isang bagay na hindi nangyari sa mahabang panahon. Nakamit ni Lionel ang higit pa sa inaasahan niya, at sa kabila ng pagod, mayroong isang hindi inaasahang kasiyahan sa kanyang dibdib. Si Carlos, kahit na may pagdududa pa rin, ay hindi mapigilang kilalanin ang pagsisikap. Magandang trabaho, Nico. Pero bukas, gusto kong makita kung makakayanan mo ang isa pang araw. Sabi niya na may kalahating ngiti, habang inihahanda ang susunod na pagsubok. Si Lionel, o mas tama, si Nico, ay simpleng tumango. Sa sandaling iyon, nagsisimula siyang maunawaan kung ano talaga ang ibig sabihin ng mabuhay ng walang mga pribilehiyo. Doon, ang respeto ay nakukuha sa pamamagitan ng pagsusumikap, hindi sa pera. At sa unang araw na iyon,
Nagbigay siya ng unang hakbang patungo sa isang paglalakbay na magbabago hindi lamang ng kanyang pananaw sa mundo, kundi pati na rin ng kanyang sariling kakanyahan. Sa mga pagitan ng trabaho, ang kapaligiran ay ganap na naiba sa ingay at kaguluhan ng lugar ng trabaho. Habang ang mga mekaniko ay umuupo upang kumain ng mabilis na merienda o magpahinga ng ilang minuto, ang mga pag-uusap ay dumadaloy ng natural. Sa mga sandaling iyon, si Nico, Lionel na nakapagtago bilang mekaniko, ay nagsimulang makita ang tunay na mukha ng buhay ng mga lalaking nagtatrabaho sa paligid niya. Nagmamasid siya ng tahimik, nakikinig ng higit kaysa sa nagsasalita, sinusubukang i-absorb ang bawat piraso ng realidad na inaalok sa kanya. Kabaliktaran sa mga pagpupulong na dinadaluhan niya bilang milyonaryo, na puno ng teknikal na termino at mga estratehiya sa pananalapi, ang mga pag-usap sa workshop ay puno ng katotohanan. Ang pagod ay nakaukit sa mga mukha ng kanyang mga kasama, at ang kanilang mga tinig ay nagdadala ng bigat ng mga responsibilidad na hindi pa niya talaga nararamdaman. Si Carlos, ang supervisor, ay nagkukwento tungkol sa mga problema sa mortgage ng bahay, palaging nag-alala na mawalan ng tanging lugar na tinatawag ng kanyang pamilya na tahanan. Ang workshop ang lahat ng mayroon ako. Kung magsasara ito, hindi ko alam kung paano ko susuportahan ang aking mga anak. Sabi niya, nang walang drama, tanging ang malupit na realidad ng isang taong nasa bingit ng pinansyal na pagkalugi. Sa tabi, si Joe, isang mas batang mekaniko, ay nagkukwento tungkol sa pakikibaka upang bayaran ang tuition fee ng kanyang kapatid na babae. Sinasabi ko na balang araw ay aalis siya sa lungsod na ito at gagawa ng malaking bagay. Pero para doon, kailangan kong hawakan ang mga dulo dito. Sabi niya, na may pagod na mga mata ngunit puno ng determinasyon. Para bang ang kanyang pang-araw-araw na sakripisyo ay isang pasanin na kanyang dinadala ng may pagmamalaki. Kahit na nangangahulugan ito ng pag-abandona ng kanyang sariling mga pangarap. Tahimik na nakikinig si Lionel sa lahat ng ito. Sinusubukang intindihin ang bigat ng bawat salita. Siya, na palaging may lahat sa kanyang mga kamay, ay hindi pa nagkaroon ng pagkakataon na pag-isipan ang totoong pagsisikap na ginagawa ng mga taong ito para lamang makasurvive. Ang bawat isa sa kanila ay may invisible na pasanin, at ito ay umabot sa kanya na parang suntok sa tiyan. Ang para sa kanya ay mga numero sa spreadsheet, para sa mga lalaking ito ay tunay na buhay. Bawat desisyon na ginagawa niya sa kanyang opisina ay direktang nakaapekto sa mga taong tulad ni Carlos at Joe. Isa sa mga pinaka-revealing na sandali ay nang marinig ni Lionel Simrio, isa pang mekaniko, na ibahagi ang kanyang frustration sa kakulangan ng mga oportunidad. Ang katotohanan ay hindi mahalaga kung gaano tayo magsikap, ang sistema ay ginawa para tayong manatili rito sa ilalim. Sabi ni Mrio, na may mapait na tingin. May talento siya, ngunit wala siyang pagkakataong umangat mula sa workshop. Palagi kong gustong magtayo ng sarili kong negosyo, pero sa pagitan ng pagbabayad ng mga bills, paaralan ng mga bata at kung ano ang natitira para sa renta, wala nang natitira. Para bang tayo ay nabubuhay lang para patayin ang sunog. Ang mga salitang ito ay umuugong sa isip ni Lionel. Naalala niya ang lahat ng beses na pumirma siya ng mga kontrata, nagtanggal ng mga empleyado o nagsara ng mga sangay nang hindi kailanman nagtataka kung sino talaga ang nasa likod ng mga numerong iyon. Para sa kanya, mga estadistika lang ang mga iyon. Para sa mga lalaking ito, iyon ay buhay. Nagsimulang makita ni Lionel kung gaano siya kalayo sa realidad ng mga taong hindi tuwirang sumusuporta sa kanyang imperyo. Sa mga mahahabang pahinga, ang mga mekaniko ay nag-usap tungkol sa hinaharap na may halo ng pag-asa at pagtalima. Ang ilan ay nangangarap ng pagbabago, ang iba ay simpleng nais na makaligtas ng isa pang buwan. Lahat doon, sa ilang paraan, ay natutunan na tanggapin na ang buhay ay walang garantiya, at bawat araw ay isang laban. Para kay Lionel, ang realidad na ito ay mahirap tanggapin. Hindi siya kailanman kailangan na makipaglaban sa parehong paraan. Ang kanyang pera ay palaging nariyan, handang lutasin ang anumang problema. Ngunit doon, sa workshop na iyon, siya ay napapaligiran ng mga lalaking nakikipaglaban araw-araw. Ang mga pag-usap na ito ay nagbago kay Lionel. Nagsimula siyang makita ang higit pa sa pera, higit pa sa mga kontrata, higit pa sa mga numero. Nakikita niya ang pagkatao sa mga buhay sa kanyang paligid at,
Sa unang pagkakataon, naramdaman ang epekto ng mga desisyon na ginagawa niya, at ng marami pang katulad niya, mula sa taas. Nagtayo siya ng isang imperyo na, sa ilang paraan, ay umaasa sa mga magaspang na kamay ng mga mekaniko. At, sa gitna ng mga tawa at pagbubulalas ng mga kasama, nagsimulang makaramdam si Lionel ng pagiging maliit sa harap ng kabigatan ng laban na kinakaharap ng mga lalaking iyon araw-araw. Si Pedro ay isang batang lalaki na 19 na taon ang edad, na may mga mata na puno ng pag-asa at mga kamay na tanda ng mabigat na trabaho. Nagsimula siya sa workshop bilang isang apprentice kamakailan lamang, ngunit nagdadala na siya ng higit sa mga balikat kaysa sa marami na may double ng kanyang edad. Ang kanyang ngiti ay may pagkamahiyain, at ang kaunting mga salita na ipinagpapalit niya sa ibang mga mekaniko ay nagpapakita ng kanyang kakulangan sa kumpiyansa. Nang dumating si Nico, si Lionel na nakapagtago, sa workshop, si Pedro ay isa sa mga ilang hindi nagpakita ng agad na pagdududa. Marahil dahil alam niya mismo kung ano ang maging bago sa isang mapanghamong kapaligiran. Unti-unting lumapit si Pedro kay Nico. Natagpuan ang isang kasama na tila nakakaintindi sa hirap ng buhay ng isang manggagawa. Si Lionel, sa kabilang banda, ay nakakaramdam ng hindi inaasahang koneksyon sa batang lalaki. Marahil dahil sa pagtingin niya sa kanya bilang isang simbolo ng purong pangarap na nawala sa kanya sa paglipas ng mga taon. Isang hapon, habang nasa pagitan ng mga pag-ayos ng isang sasakyan, umupo si Pedro sa tabi ni Nico. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa sahig na konkretong nasa workshop, at tila siya ay nawawala sa kanyang mga iniisip. Nakarating ka na ba sa isang panaginip na tila imposible? Tanong niya, na may mahinang boses. Si Lionel, na nagulat sa tanong, ay tumango, hinihikayat siyang ipagpatuloy. Si Pedro ay huminga ng malalim at nagsimulang magsalita. Gusto kong maging inhinyero. Palagi akong nahulog sa mga makina mula pa noong bata ako. Binubuksan ko ang lahat ng nakikita ko, mga orasan, laruan, pati na ang makina ng grass cutter ng tatay ko. Pero ang buhay, hindi naghihintay sa mga pangarap natin. Alam mo, nagkasakit ang nanay ko, at iniwan kami ng tatay ko noong ako ay 10 taon. Mula noon, kinailangan kong tumulong sa bahay. Nagtratrabaho ako dito buong araw, at ang kaunti na kinikita ko ay napupunta sa pagbabayad ng utang ng pamilya ko. Wala nang natira para sa kolehiyo. Minsan, parang nakakulong ako, walang pag-asa. Ang mga salitang iyon ay tumama kay Lionel na parang isang avalanche. Siya, na laging may mundo sa kanyang mga paa, ay hindi kailanman kinailangan harapin ang hirap ng isang pangarap na hindi maabot. Ang pagtingin kay Pedro, na napakabata at labis na nabibigatan sa buhay, ay nagbigay sa kanya ng pagninilay-nilay tungkol sa kanyang sariling landas. Baka hindi niya magagawa ang parehong tagumpay kung siya ang nasa lugar ng binata. Siguro hindi. Si Pedro ay nagdadala ng lakas na hindi kinailangan ni Lionel na paunlarin. Ang lakas ng pagtitiis, kahit na parang ang tadhana ay nagtatangkang sumalungat. Nagpatuloy si Pedro, sinusubukan kong mag-ipon ng pera para sa isang teknikal na kurso, pero laging may nangyayari na nagpapagastos sa kaunti kong naipon. Parang ang mas marami kang laban, mas lalo kang itinutulak pabalik ng buhay. Si Lionel, o mas tama, si Nico, ay naramdaman ang bigat ng mga salita ni Pedro. Alam niyang, sa isang tsek lang, maaari niyang baguhin ng lubusan ang buhay ng binata. Ngunit sa oras na iyon, nagpasya siyang makinig lamang. Alam niyang kailangan ni Pedro ng higit pa kaysa sa pera. Kailangan niya ng suporta, ng isang taong maniniwala sa kanya. Lumipas ang mga araw, at ang pagkakaibigan sa pagitan ni Pedro at Nico ay lumago. Sila ay nagtatrabaho na magkatabi, at si Pedro ay nagsimulang magtiwala kay Nico, sa paraang hindi pa siya nakapagtiwala sa sinuman. Sa mga casual na pag-uusap, ibinabahagi ni Pedro ang mga kwento ng kanyang pagkabata, ang kanyang mga hilig, at higit sa lahat, ang kanyang mga takot. Gusto ko lang sanang magbigay ng mas magandang buhay para sa nanay ko. Alam mo, siya ay palaging nagtrabaho ng sobra para sa akin. At ngayon, makita siyang may sakit at hindi makagawa ng kahit ano, ito ay sumisira sa akin mula sa loob. Si Lionel, sa likod ng disgising, ay naramdaman ang sakit ni Pedro. Nakita niya ang kawalang pag-asa na nagsisimulang maglagay sa puso ng binata, at ito ay nagkaroon ng malalim na epekto sa kanya. Ang milyonaryo,
na palaging naniwala na ang pera ang solusyon sa lahat, ay nagsimulang makakita na ang ilang sugat ay mas malalim, at tanging pag-unawa at tunay na suporta lamang ang makakatulong sa paghilom nito. Wala pang kaalaman si Pedro na ang taong kanyang kinakausap tungkol sa kanyang mga pangarap at takot ay isa sa pinakamakapangyarihan sa lungsod. Para sa kanya, si Nico ay simpleng kasamahan, isang tao na alam ang halaga ng isang araw ng pawis na trabaho. At iyon, ang simpleng koneksyon na iyon, ay humipo kay Lionel sa paraang hindi niya kailanman naisip. Sa paglipas ng panahon, nagsimulang maramdaman ni Lionel ang isang tungkulin patungkol kay Pedro. Ang binata ay kumakatawan sa lahat ng mga taong hindi niya, bilang isang negosyante, nakita sa mga nakaraang taon. Lahat ng mga manggagawa na nagtatrabaho araw-araw upang masuportahan ang kanilang pamilya, habang siya ay namumuhay sa kanyang bulan ng pribilehiyo. Si Pedro ay isang salamin ng isang nakatagong lipunan, at ito ay lubos na nakakaapekto kay Lionel. Ang pagkakaibigan na nabuo ni Lionel kay Pedro ay isang turning point sa kanyang buhay. Nagsimula siyang makita ang kahalagahan ng pagiging naroroon, ng pakikinig, at higit sa lahat, ng pagbibigay ng mga pagkakataon sa mga talagang karapat-dapat. Si Pedro, na hindi alam, ay binabago ang pananaw sa mundo ng isa sa mga pinakamayayamang tao sa lungsod, sa pamamagitan ng pagiging siya mismo. 2 araw na ang lumipas mula nang si Lionel, na nakasuot ng diskis bilang Nico, ay nagsimulang magtrabaho sa workshop. Nagsisimula na siyang makaramdam na bahagi siya ng lugar na iyon, kahit na pansamantala lamang. Nakagawa na siya ng koneksyon kay Pedro at natutunan ang higit pa sa inaasahan niya tungkol sa buhay ng mga mekaniko. Gayunpaman, hindi pa niya alam na may mas madilim na bagay na nagkukubli sa likod ng tila simpleng rutina ng workshop. Sa umagang iyon, ang kapaligiran ay tila mas tense kaysa sa normal. Si Carlos, ang supervisor ng workshop, ay naglalakad mula sa isang dako patungo sa kabila, nagbibigay ng maikli at direktang utos. Ang pumukaw ng pansin ni Lionel ay ang mapagpanggap na paraan ng pagtrato ni Carlos sa mga kliyente. Nakikipag-usap siya na may casual na tono, na tila rehearsed, na nagmumungkahi na kailangan pa ng mas maraming pag-ayos ang kanilang mga sasakyan kaysa sa inaasahan. Ngunit mayroong hindi tama. Si Lionel, na palaging mapanuri, ay nagsimulang mapansin na marami sa mga problema na binanggit ni Carlos ay hindi naman totoo. Noong oras ng tanghalian, nagsimulang magsanib ang mga piraso ng puzzle. Si Lionel ay nasa bodega, nag-ayos ng ilang kagamitan, nang makarinig siya ng mga boses sa likuran. Si Carlos ay nakikipag-usap sa isa pang mekaniko, isang mas matandang lalaki na tinatawag na Sergio, na hindi pa niya gaanong nakakausap. Ang mga boses ay mababa, ngunit narinig niya ang sapat upang maunawaan na sila ay nagbabalak ng isang bagay. Ang sasakyang ito ay nasa magandang kondisyon, pero hindi naiintindihan ng may-ari ang tungkol sa mekanika. Sabihin nating kailangan niyang palitan ang buong suspensyon. Magbabayad siya ng walang pagtutol, sabi ni Carlos, na may casual na tono, na parang pinag-usapan ang isang bagay na pangkaraniwan. Si Lionel ay nakaramdam ng panginginig sa kanyang likod. Hindi siya makapaniwala sa kanyang naririnig. Habang nagpapatuloy ang mga boses, napagtanto niyang iyon ay bahagi lamang ng iceberg. Sina Carlos at Sergio ay nasasangkot sa isang scheme na nagluloko sa mga kliyente, kinukuhanan ng bayad para sa mga pag-ayos na hindi kailangan at, sa ilang mga kaso, pati na rin ang pagnanakaw ng mga piyesa mula sa mga sasakyan. Sa sandaling iyon, naintindihan ni Lionel kung bakit maraming PUK ng mababang kita ang nahuhulog sa mga siklo ng utang. Ito ay isang marumi at malupit na gawain, kung saan ang mga walang teknikal na kaalaman ay inaabuso ng walang awa. Nakita niya, sa kanyang sariling mga mata, ang direktang epekto nito sa mga ordinaryong tao, na umaasa sa workshop para ayusin ang isa sa kanilang mga pinakamahalagang ari-arian, ang kanilang mga sasakyan. Sa buong araw, mas mapagbantay siya. Nakita niya kung paano pinapalibot ni Carlos ang bawat kliyente, palaging may ngiti sa mukha, sinisiguro na siya ay gumagawa ng pinakamahusay para sa sasakyan. Ngunit sa likod ng mga eksena, ibang kwento. Maraming mekaniko sa koponan ang may alam na sa nangyayari, ngunit wala ni isa ang nagkaroon ng lakas ng loob na harapin si Carlos. Lahat sila ay kailangan ang trabaho, at ang pag-question sa sistema
ay maaring magresulta sa pagkawala ng trabaho. Ngunit hindi kayang maghintay ni Lionel. Pinapanood niya kung paano ninanakawan ni Carlos ang mga piyesa mula sa mga sasakyan. Ibinibenta ang mga ito sa black market at pinapalitan ng mga murang piyesa na mababa ang kalidad. Lahat ng ito ay ginagawa na may nakakatakot na malamig na pag-uugali, na parang ito ay isang pangkaraniwang gawain. Napagtanto ni Lionel na ang workshop ay kasangkot sa isang mas malaking bagay kaysa sa inaasahan niya noon. Ang puntong nagpasya ay nang dumating ang isang matandang babae sa workshop kasama ang kanyang luma at sirasirang sasakyan. Siya ay nerbiyos, ipinaliwanag na ang sasakyan ay mahalaga para makapunta siya sa kanyang asawa na nasa ospital sa ibang lungsod. May mga simpleng problema ang sasakyan, ngunit wala namang malaking pagkukumpuni ang kinakailangan. Gayunpaman, si Carlos, sa kanyang mapanlinlang na paraan, pinaniwala ang babae na kailangan ng sasakyan ng serye ng mga mamahaling pagpapalit. Pinaniwala niya siya na, kung hindi ito gagawin, maaring bigla na lang mamatay ang sasakyan sa gitna ng kalsada. Pinanood ni Lionel ang eksena na may bigat sa dibdib. Hindi na niya maaring balewalain ang nangyayari. Ito ay hindi lang basta kawalang katapatan. Ito ay isang pagsasamantala na direkta na naapektuhan ang buhay ng mga tao, lalo na ang mga pinakamahina. Ang pagtingin sa ekspresyon ng desperasyon sa mukha ng babae, na halos walang pera para sa gamot ng kanyang asawa, ay naging sanhi ng pagdedesisyon niya. Sa mabilis na tibok ng puso, alam ni Lionel na kailangan niyang kumilos. Hindi na siya makapagtaglay ng maskarang Nico. Nararamdaman ni Lionel ang bigat ng dilema sa kanyang dibdib. Hanggang sa oras na iyon, nakumbinsi niya ang kanyang sarili na ang kanyang karanasan bilang mekaniko ay isang personal na eksperimento, isang paraan para maunawaan ang buhay ng mga nasa gilid ng lipunan. Ngunit ngayon, sa pagtuklas sa mga krimen ni Carlos at ang walang awa na pagsasamantala sa mga pinakamahina na kliyente, alam niyang ang sitwasyon ay mas malaki kaysa sa kanyang iniisip. Sa gabing iyon, sa kanyang maliit at simpleng inuupahang apartment, umupo si Lionel sa mesa, ang puso niya ay mabilis na tumibok. Maliwanag ang dilema. Maari niyang iwan na lang ito, tapusin ang kanyang misyon na ilang araw, bumalik sa kanyang marangyang opisina, at ipagpatuloy ang kanyang buhay bilang isang hindi matitinag na milyonaryo. Pagkatapos ng lahat, ito ang pinakamadali. Hindi siya masasangkot sa problema, at walang makakaalam ng kanyang tunay na pagkakakilanlan. Ngunit sa bawat pagsasara ng kanyang mga mata, nakikita niya ang mukha ng matandang babae, desperado, na hindi alam kung paano babayaran ang mga pagkukumpuni na pinipilit ni Carlos na mahalaga. Nakikita niya si Pedro, ang batang apprentice, na nagsusumikap na tulungan ang kanyang pamilya, nakulong sa isang siklo ng utang. Nakikita niyang inaabuso ang mga karaniwang tao, niloloko, nagdurusa, lahat para suportahan ang korrupt na sistema ng workshop. Hindi niya maaring balewalain ang kanyang nasaksihan. Nakaramdam siya ng moral na bigat na lumalaki sa kanyang sarili, isang panloob na tinig na nagpipilit sa kanya na gumawa ng hakbang. Hindi na ito isang isyu ng curiosity o pag-unawa sa kabilang bahagi ng lipunan. Ito ay isang isyu ng katarungan. At kahit gaano man siya kayaman at malayo, alam ni Lionel na hindi siya maaring maging pasibo habang ang mga taong halos walang pera para mabuhay ay pinahihirapan sa ganitong kalupitan. Pinasya niya ang kanyang mga opsyon. Alam niyang, kapag siya ay nagbunyag at nagulat sa workshop, haharapin niya ang mga kahihinatnan. Si Carlos ay isang matalino at siguradong may sariling mga kaalyado. Ngunit higit pa rito, ang pagbubunyag bilang Lionel Venturi, ang milyonaryo, ay ilalagay ang kanyang sariling imahe sa panganib. Maaring tanungin ng mga tao ang kanyang mga intensyon, ang kanyang paglalakbay sa pagtuklas, ay maaring tingnan bilang isang mapagmataas na paborito, isang laro upang masyahan ang kanyang curiosity. Ngunit sa parehong oras, alam niyang ang buhay ay hindi lang tungkol sa pagprotekta sa pangalan o kayamanan. Ito ay tungkol sa epekto na mayroon siya sa mundo. At kung, gamit ang kanyang kapangyarihan at impluensya, hindi niya gagamitin ang kanyang posisyon upang ituwid ang isang halatang kawalang katarungan, ano ang silbi ng pagiging isang matagumpay na tao? Sa umagang iyon, bumalik si Lionel sa workshop na may mas malinaw na isipan, ngunit ang puso ay nananatiling mabigat. Pinapanood niya si Carlos, na kumikilos na parang lahat ay normal,
na parang walang mali sa kanyang ginagawa. Si Pedro, walang alam sa maruming plano, ay patuloy na nagtatrabaho ng mabuti, sinusubukan ang pinakamahusay na magawa sa kaunti lamang na mayroon siya. Alam ni Lionel na iyon ang magiging araw ng desisyon. Maari niyang ipagpatuloy ang pagpapanggap bilang Nico, tapusin ang kanyang misyon ng hindi umaakit ng pansin, o maaari niyang harapin si Carlos at ipagsapalaran ang lahat. Ang tingin ng bawat kliyente na pumapasok sa workshop ay nagpapaalala sa kanya ng nakapipinsalang epekto ng mga aksyon ni Carlos sa kanilang mga buhay. At doon, sa gitna ng mga tunog ng mga kasangkapan, makina, at pag-usap, ginawa ni Lionel ang kanyang desisyon. Hindi na siya magiging tagamasid. Hindi niya hahayaang ang kapangyarihan ay magpabulag sa kanya sa katotohanan. Siya ay isang milyonaryo, ngunit higit sa lahat, siya ay isang tao na may konsensya, at hindi siya magpapatuloy ng hindi kumikilos. Nagpasya si Lionel na haharapin si Carlos. Wala nang pakialam sa panganib. Panahon na upang wakasan ang siklo ng pagsasamantala at ipakita na kahit sa mga anino ng lipunan, palaging may puwang para sa katarungan. Huminga ng malalim si Lionel bago lumapit kay Carlos. Ang tunog ng mga makina, ang amoy ng langis at grasa, at ang mainit na kapaligiran ng workshop ay tila nagpapalakas ng bigat ng sandali. Bawat hakbang patungo sa supervisor ay tila nagdadala ng isang desisyon na mas malaki kaysa sa nakaraang hakbang. Si Carlos, sa kanyang bahagi, ay nasa sulok ng workshop, gumagalaw ng agresibo sa isa sa mga bagong mekaniko, halatang nabibigo sa isang trivial na bagay. Kailangan nating mag-usap, sabi ni Lionel, sinusubukan na panatilihin ang kalmado, ngunit nararamdaman ang bigat ng nalalapit na tunggalian. Tiningnan ni Carlos si Nico, nang may pagdududa, tulad ng palagi niyang ginagawa. Mula noong unang araw, hindi niya gusto ang bagong mekaniko. Mayroong isang bagay na labis na nakakainis sa kanya, marahil dahil si Nico ay hindi umangkop sa korrupt na dinamika ng workshop. Hindi siya tulad ng iba, hindi siya nagtatanong ng marami, ngunit hindi rin siya bulag na tinatanggap ang mga bagay na kanyang nakikita. Ano ang gusto mo? Sagot ni Carlos, na iritado na, nang hindi umaalis ang tingin sa kanyang ginagawa. Kung tungkol sa payroll, kailangan mong maghintay. Hindi pumayag si Lionel. Alam niyang iyon ang oras para kumilos. Hindi, Carlos. Hindi ito tungkol sa bayad. Tungkol ito sa ginagawa mo dito. Sabi ni Lionel, ang tono niya ay maseryoso. Alam ko ang tungkol sa mga nakaw na piyesa. Alam ko kung paano mo niloloko ang mga kliyente. Alam ko ang lahat. Tumigil si Carlos agad, ang panga ay tensed, at ang mga mata ay pumikit. Mayroong isang banta sa hangin, mahigpit. Wala kang alam yumanggol siya, lumapit kay Lionel. At mas mabuti pang manahimik ka, kung gusto mong manatiling buo ang mga ngipin mo. Ang tensyon ay kitang-kita. Napansin ng iba pang mga mekaniko ang pag-usap at nagsimulang manood mula sa malayo. Nagpapanggap na abala pa rin sa kanilang mga gawain. Si Pedro, ang batang apprentice, ay nagmamasid na may ekspresyon ng pagkabahala, na nararamdaman na may malalang bagay na mangyayari. Si Lionel, na hindi natitinag, ay nagpatuloy. Huli na, Carlos. Akala mo ba na maaari mong ipagpatuloy ito? Niloloko ang mga kliyente, sinisira ang mga buhay? Nakita ko na ang sapat sa loob ng 2 araw na ito, para malaman na mali ang ginagawa mo dito. At hindi na ako mananahimik. Lumapit si Carlos, na nagmumungkahi ng banta. Sino sa tingin mo ikaw? Nico. Ang sarkasm at galit ay umapaw sa kanyang mga salita. Isang baguhang mekaniko. Isang walang kilala na bagong dating at akalaing maari niyang diktahan ang mga patakaran? Ikaw ang nag-control sa workshop na ito. At kung hindi mo alam ang iyong lugar, maari kong tiyakin na mabilis mong matutunan. Kung ako sa iyo, magsimula ka ng mag-ingat. Dito na pagtanto ni Lionel na wala nang balikan. Alam niyang kailangan nang ihayag ang katotohanan. Kung magpapatuloy siyang magtago sa likod ng kanyang disgise, papayagan niyang magpatuloy si Carlos sa pagsira ng mga buhay. At sa puntong iyon, napagpasyahan na ang desisyon. Ituwid ni Lionel ang kanyang mga balikat, huminga ng malalim, at, na may nakakagulat na kalmado, tiningnan ng diretso ang mga mata ni Carlos. Sino ikaw? Nagsimula si Lionel, ang tinig niya ngayon ay matatag at kontrolado. Ako si Leonel Ventur.
Nakatigil si Carlos, ang ekspresyon niya ay nagpapalit-palit mula sa pagkabigla sa pagkalito. Ano? Bulong ni Carlos, sinusubukang iproseso ang narinig. Ano ang sinabi mo? Ako si Lionel Venturi, ulit ni Lionel, na may pagtitiwala. May-ari ng maraming kumpanya, kabilang ang workshop na ito na sinisira mo sa iyong mga maruruming scheme. Nagpasya akong magdisgis para makita kung paano tumatakbo ang aking mga negosyo mula sa loob. At ngayon nakikita kong nagnanakaw ka hindi lamang sa akin, kundi sa mga inosenteng taong nagtitiwala sa iyo. Dito na nagtatapos ang lahat. Humakbang si Carlos pabalik, halatang nabigla. Sinubukan niyang makahanap ng dahilan, ng palusot, ngunit ang kanyang isipan ay umaandar ng mabilis. Ang pagbubunyag ay nag-iwan sa kanya ng walang masabi. Tiningnan niya ang paligid, tila naghahanap ng suporta mula sa iba pang mga mekaniko. Ngunit lahat sila ay natigilan, masyadong nagulat upang kumilos. Hindi ito maaring totoo. Nanginginig na sabi ni Carlos, sinusubukang mapanatili ang kanyang postura. Nagsisinungaling ka. Murang trick. Si Lionel, ngayon ay mas kumpiyansa kaysa dati, ay lumapit sa mesa ng trabaho ni Carlos, kung saan iniimbak ng manager ang kanyang mga papeles at dokumento. Kinuha niya ang sarili niyang cellphone, binuksan ang screen, at ipinakita kay Carlos ang mga patunay, ang kanyang mga credential, mga larawan ng kanyang mga kumpanya, mga email na siya mismo ang nagpadala bilang may-ari ng network ng mga workshops. Nakita ni Carlos ang lahat at, sa loob ng ilang segundo, ang ekspresyon niya ay nagbago mula sa galit patungo sa purong pagkasindak. Ikaw talaga, nagsimula si Carlos, ngunit nahulog ang kanyang boses. Alam niyang natalo na siya. Alam niyang natapos na ang kanyang palabas. Pagkatapos, tiningnan ni Lionel ang paligid, sa iba pang mga empleyado na tahimik na nanonood. Ang nangyayari dito ay nagtatapos na ngayon, pahayag niya, ang boses niya ay matatag, ngunit puno ng layunin. Ang workshop na ito ay magbabago. Ang korupsyon na nakita ko sa mga nakaraang araw, ay hindi na magpapatuloy. Carlos, natanggal ka na. At sisiguruhin kong makakamit ang katarungan, para sa lahat ng naagrabyado mo. Si Carlos, na nakatulala pa rin, ay hindi makagalaw. Alam niyang gumuho na ang kanyang mundo. Si Lionel, sa kabilang banda, ay naramdaman ang bigat na nabawasan. Alam niyang ang tunggalian na iyon ay kinakailangan, at ngayon maaari niyang gamitin ang kanyang kapangyarihan upang gawin ang tama. Matapos ibunyag ang lahat ng korupsyon sa workshop at tanggalin si Carlos, alam ni Lionel na iyon ay simula pa lamang. Ang workshop, na may mga iligal na gawain at kasinungalingan, ay sumisira sa mga buhay, ngunit nakita rin niya ang mas malaking bagay doon, isang bagay na maaring ituwid. Partikular na, ang buhay ni Pedro, ang batang apprentice, na may malalaking pangarap, ngunit tila nakatali sa isang siklo ng kahirapan at pagkabigo. Nang wala na si Carlos, hindi nag-aksaya ng oras si Lionel. Alam niyang kailangan niyang kumilos ng mabilis, upang maiwasan ang karagdagang pinsala sa iba. Nagdaos siya ng pulong kasama ang lahat ng mga empleyado, na nasa pagkabigla pa rin pagkatapos ng pagbubunyag na si Nico, ang simpleng mekaniko, ay isa sa pinakamakapangyarihang tao sa lungsod. May halo ng takot at ginhawa sa hangin. Mula ngayon, ang workshop na ito ay tatakbo ng iba. Nagsimula si Lionel, tinitingnan ang mata ng bawat isa sa mga naroroon. Wala nang daya, wala nang dishonesty. Dito, ang mga magtatagumpay ay yaong mga nagtatrabaho ng mabuti at tapat. Tahimik na nakinig ang mga empleyado. Marami sa kanila ay sinusubukang iproseso ang lahat ng nangyari. Gayunpaman, sa gitna ng lahat, si Pedro ay may mabilis na tibok ng puso. Natatakot siya na, sa pagbagsak ni Carlos, baka mawalan din siya ng trabaho, ang tanging pinagkukunan ng kanyang kita. Ngunit si Lionel ay may iba pang plano para sa batang lalaki. Napansin na niya si Pedro ng mabuti, nakita ang dedikasyon nito, at napansin na may spark sa kanyang mga mata kapag pinag-usapan ang kanyang mga pangarap. Hindi siya ang taong nasisiyahan na lamang sa kung ano ang ibinibigay sa kanya ng buhay. Gusto ni Pedro ng higit pa, nais niyang umunlad, mag-aral at gumawa ng pagkakaiba. At si Lionel, sa kanyang karanasan at karunungan, ay alam na ang ganitong uri ng determinasyon ay bihira. Pagkatapos ng pulong, tinawag ni Lionel si Pedro,
para sa isang pribadong pag-usap. Ang binata, na kinakabahan, ay hindi alam kung ano ang asahan. Baka siya ay tanggalin? Baka iniisip ng mayamang lalaki na siya ay kasabwat sa mga krimen ni Carlos? Pedro, nakita ko ang pagod na inilalagay mo dito. Nagsimula si Lionel, binabasag ang katahimikan. At higit pa riyan, nakita ko ang pangarap mong magkaroon ng mas magandang kinabukasan. Ngunit alam ko rin na ang mga pagsubok na dinaranas mo ay nakakapit sa iyo. Pinipigilan kang umusat. Si Pedro, nagulat, ay halos hindi makapaniwala sa naririnig. Palagi niyang iniisip na ang kanyang kalagayan ay hindi mapapansin ng sinuman, lalo na ng isang taong makapangyarihan tulad ni Lionel. Gusto kitang tulungan, ipagpatuloy ni Lionel, na may taos pusong tingin. Sinabi mo sa akin ang iyong pagnanais na mag-aral, magkaroon ng propesyon na magbibigay daan sa iyo na umunlad, at iyon ang eksaktong gagawin ko para sa iyo. Hindi mapigilan ni Pedro ang kanyang mga luha. Palagi niyang pinapangarap na makaali sa workshop, mag-aral, at maging higit pa sa kanyang kasalukuyang kalagayan. Ngunit ang bigat ng utang at responsibilidad sa kanyang pamilya ay nagbubusog sa kanya. Ang alok na iyon ay tila isang panaginip, napakalayo upang maging totoo. Bibigyan kita ng scholarship, sabi ni Lionel, na nakangiti habang tinitingnan ang pagkagulat sa mukha ng binata. Maaari kang mag-aral ng advanced automotive mechanics o anumang bagay na gusto mo, nang hindi kinakailangang mag-alala sa pera. At kapag natapos mo, gusto kong bumalik ka dito, ngunit hindi bilang isang apprentice. Gusto kong bumalik ka bilang isang supervisor, upang pamunuan ang workshop sa tamang paraan, walang panlilinlang, walang pandaraya. Tahimik si Pedro ng ilang segundo, hindi makapagsalita, ang puso ay mabilis na tumibok sa dibdib. Hindi niya kailanman, kahit sa kanyang pinakamalalayong pangarap, naisip na mangyayari ang ganitong bagay. Hindi na siya ang binata na basta nangangarap, kundi ang taong may tunay na pagkakataon na baguhin ang kanyang buhay at ang buhay ng kanyang pamilya. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin, Ginoong Lionel, sabi ni Pedro, ang tinig ay nanginginig sa emosyon. Ito ay magbabago ng lahat. Ang aking pamilya, ang aking ina, magiging sobrang saya niya. Sisikapin ko, ibibigay ko ang aking pinakamahusay, nangako ako. Ipinatong ni Lionel ang kanyang kamay sa balikat ng binata at ngumiti. Hindi ko inaasahan ang mas kaunti mula sa iyo, Pedro. Alam kong gagamitin mo ang pagkakataong ito at gagawa ng pagkakaiba. Tandaan mo, minsan isang maliit na kilos, kahit gaano ito kaliit, ay maaring magbago ng buhay. At naniniwala ako na gagawin mo iyon sa iyo. At sa gayon, ang workshop, na dati ay lugar ng katiwalian at dishonesty, ay nagsimulang magbago. Dinala si Carlos sa korte at hinarap ang mga konsekwensya ng kanyang mga gawain, habang si Pedro, sa suporta ni Lionel, ay nagsimulang mag-aral at bumuo ng isang kinabukasan na hindi niya inisip na posible. Ang simpleng kilos ng kabutihan na iyon ay nagpapatunay na kapag may nagpasya na gumawa ng pagkakaiba, ang mga pagbabago ay malalim at totoo. At si Lionel, na ngayon ay higit na nakakaalam sa mga realidad ng mga tao sa kanyang paligid, ay bumalik sa kanyang buhay bilang negosyante, ngunit may bagong pananaw. Ang kapangyarihan ng pagtulong sa iba ay isa sa pinakamalaking kayamanan na maaring taglayin ng isang tao. Ang kwento ni Lionel Venturi ay nagtuturo sa atin na kahit gaano tayo kalayo sa mga problema ng iba, palaging may pagkakataon na magbigay ng pagkakaiba. Si Lionel, isang taong may lahat sa material na aspeto, ay nagtakip ng kanyang sarili at sumisid sa isang realidad na hindi niya alam, na nakikita ang malapit sa mga pakikibaka at hamon ng mga taong sumusuporta sa kanyang imperyo mula sa malayo. Sa pagkuha ng matapang na desisyon na ipakita ang katiwalian at tulungan si Pedro, ipinakita niya na ang tunay na kapangyarihan ay hindi lamang nasa yaman, kundi sa paggamit ng kapangyarihang iyon upang baguhin ang mga buhay. Ang pinakamahalagang aral ng kwentong ito ay na ang mga gawain ng kabutihan, kahit gaano ito kaliit, ay may kapangyarihang lumikha ng makabuluhang pagbabago. Hindi lamang binago ni Lionel ang buhay ni Pedro, kundi nagbigay inspirasyon din sa iba sa kanyang paligid na maghanap ng isang mas matuwid at makabuluhang buhay. Minsan, ang isang tila simpleng aksyon ay maaring maging panimula para sa isang ganap na bagong hinaharap. At ngayon,
Nais naming imbitahan ka na patuloy na sundan ang mga kwento tulad nito sa aming channel. Dito, laging sinisikap naming magdala ng makapangyarihang aral sa buhay, na nag-udyok sa amin na pag-isipan at tingnan ang mundo sa bagong pananaw. Huwag kalimutang mag-subscribe, ibahagi sa mga kaibigan, at iwanan ang iyong mga komento. Ang iyong partisipasyon ang nagiging halaga ng lahat ng ito. Sama-sama, maari tayong lumikha ng isang komunidad na humuhugot ng inspirasyon mula sa mga emosyonal at makabagbag damdaming kwento.